Magandang araw po sa ating lahat. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Kung bago ka lang sa aking channel, dito ay matututo kang magluto ng masasarap na kakanin na pwede mong pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang. Dito ay matututo ka rin magluto, mag-bake ng cake at mag-design ng cake. Kaya naman, ano pang hinihintay? Panoorin niyo po ang aking mga videos dito sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayon ay magluluto tayo ng masarap ng kakanin. Kung hindi ka pa nakakapagluto o nakakapag-try dito sa ating kakanin na lulutuin ngayon, ang aking lulutuin ngayon ay ang masarap na palitaw sa latik. First time kong natikman ito nung bata pa lang ako na pumunta ako ng Bulacan. Ito yung hinain sa akin ng aking kapatid na sobrang nagustuhan ko talaga ang lasa niya. Napakasarap. Kaya naman, dito ay lulutuin ko para sa inyo at ibibigay ko po ang tamang recipe at alam ko na masasarapan kayo dito sa ating lulutuin na palitaw sa latik. Nagata, ayan. Pagka kayo ay nagluluto nito, kailangan po talaga ay hahalu-haluin nyo po yan. Hindi nyo po iiwan. Kailangan matyaga kayong magluto dito sa ating latik. Itong una nating ginawa ay latik muna. So ayan. Ang ating pagluluto nito ay mahinang apoy lang, hindi po pwedeng malakas ang apoy nyo dito para po hindi masunog agad itong ating latik. Kailangan tatamtaman lang ang apoy. Medyo matagal nga lang po ang pagluluto nito, pero pagka ito naman ay maluto nyo ng perfect, talagang sulit at napakasarap. Ayan lang po, imimix lang natin, halu-haluin lang natin yan ng matyaga. Hanggang sa makakita kayo, yan, nakikita nyo na pong nag-oil na siya. Malapit na po itong maluto kapag nag-oil na itong ating latik. So ayan, pagka nakita niyang golden brown na mga kawaray, pwede nyo na po yan hanguin. Dahil yan ay luto na. Once na masobrahan ng luto ng latik, ito ay papait. Kaya naman, kapag nakita nyo golden brown na yan, ganyan ang kulay niya, ito ay hanguin nyo na at i-transfer nyo na sa inyong lagayan. Pagkatapos natin i-transfer ito, ngayon ay ipiprepare naman na po natin ang ating glutinous rice. Nakalimutan ko, akala ko naka-play na ang ating video. Yung pala, naging start na akong magluto ay hindi pa naka-video. Kaya naman ito ay binuhos ko na lahat itong ating glutinous rice na nabili na 500 ml na ang katumbas nun ay 4 cups. Kung napapansin nyo po na nalagyan ko na po ng food color, o po yan, nilagyan ko na po yan ng 1.5 teaspoon na nilagyan ko siya ng tubig. Yung pangalawang gata na binigay sa akin. Pero kung wala kayo noon, tubig pwede. Naglagay na po ako dyan ng 1 cup. Then, 1 cup na water. Ito naman ay pakunti-kunti na lang po ito. Kasi ang kakailanganin nating tubig dito ay 1 and 1/2 cup. And then, naglagay pa ako dito ng 1/5. Ganyan. Pero kapag ka maglalagay ko yun ng tubig dito, ang suggest ko sa inyo na pauunti-untiin nyo ang paglagay. Paunti-unti ang paglagay nyo ng tubig. Ito nga po ang ating glutinous rice. Kailangan nyo po na titingnan yung expiration date niya. Ayan, kailangan talaga yan tingnan bago nating lutuin. So, eto na nga. Halu-haluin lang natin. And then, pakunti-kunting tubig. Uulitin ko, ang tubig na inilagay ko dito ay 1 and 1/2 cup. And then, naglagay din po ako ng 1/5 cup na paunti-unti, hindi bigla. Pagka ma-mix na natin yan, kinamay ko na. Dahil mahirap na pagka gumamit tayo ng sandok pa dyan. Didikit at didikit yan. Kaya tayo, mga nanay, huwag tayong maghawak ng ating niluluto. Ayan, paunti-unti ko yan. Ito naman ay nagugas naman po ako ng kamay. Kaya safe yan. Kaya malinis po ang ating kamay bago tayo naghawak dito sa ating cake mixture. Tuloy-tuloy lang po natin ang ating pagmamasa. Kung familiar kayo, gumagawa kayo ng donut, ayan, ganito lang po yan. Unti-unti din ang tubig. Pagka gumagawa kayo ng dough, ganito lang din po itong ating palitaw. Kailangan pakunti-kunti ang tubig hanggang makuha nyo na ang tamang texture niya, ang tamang consistency nitong ating ginagawa na palitaw sa latik. So, eto na. Pagka nakikita nyo ng para na siyang clay, ayan, ang ganda ng kulay niya po, di ba? Pero kung gusto niyo pong dagdagan ng kulay niyo, nasa sa inyo yan. Pero sa akin, tama na itong kulay na ginamit ko. So, nakikita niyo na para na siyang clay. Ayan, okay na po ito. At pwede na natin po itong bilugin. Pwede na natin itong gawing palitaw. Ganito lang po talaga ang ating gustong kulay, itong ating ubi. Light lang po siya. Kasi pagka lutuin po ito, pagka maluto na siya, magbabago pa po ang kulay nito, magda-dark pa po siya. Kaya naman ang suggest ko sa inyo, wag po dark ang gawin nyo. Dahil nga po kapag maluto pa po ito ay magiging dark na siya. So eto na nga po,
kumuha po ako ng 1 tablespoon na ganyan, yung panukat, para masukat talaga natin at pantay-pantay itong ating masarap na palitaw sa latik. Yan lang po ang ginamit ko, and then pagkatapos niyan ay binuilog-bilog ko siya. Ayan. And then ipaplat na natin. Ganyan lang po siya, oh, napakadali lang. So, itong ating palitaw sa latik, talaga namang kikita ka dito dahil konti lang ang ingredients na gagamitin natin. Pagka ganyan na, ayan, ilalagay lang natin sa ating sukatan, itong 1 tablespoon. Diba? Napakadali lang niya. Yan. Pagkatapos niyan, ipaplat na lang natin. Tuloy-tuloy lang po yan. Tuloy-tuloy lang po ang ating paggagawa nito. Ganito lang ang process niya. Kukuha lang kayo ng 1 tablespoon na panukat, lalagay nyo. Katapos niyan ay bibilugin nyo, ipaplat nyo. Napakadali lang. Kapag kapalitaw ang inyong gawing kakanin, ang inyong pangbenta, sinasabi ko sa inyo, napakadali lang. Dito, kung makikita nyo na may palitaw na ako na latik, may palitaw pa po ako na ubi palitaw naman po siya. May niyog din po siya at may palaman. So ayan, natapos na nating bilugin lahat at naplat na natin. Kaya naman, kailangan na nating magpakulo ng tubig. Kailangan, bago nating isalang itong ating palitaw, ay kulong-kulo ang ating tubig. So ayan, nakapagpakulo na tayo ng ating tubig. Once na kumulo na itong ating tubig, ngayon ay ilalagay naman po natin itong ating palitaw, itong ating glutinous rice. Ayan, lalagay natin yan. Mapapansin nyo, tingnan nyo po, kung mapapansin nyo, light po ang ating ginawa kanina, light color. Pagdating na po, pagkailagay nyo na po yan sa kumukulong tubig, nagbabago po siya. Nagiging dark siya. Ayan po. Kaya naman, ang advice ko sa inyo, huwag nyo pong sobrahan ng inyong food color o flavor na ubi. Dahil po, kapag masobrahan yan, sobrang dark na parang hindi na siya ubi. Kaya naman, light lang dapat itong ating ilalagay. Pagkatapos niyan ay lulutuin natin yan ng 15 to 20 minutes. Ayan, pulong-pulo na siya at talagang lumilitaw na. Once na lumitaw na yan, ito, ang ibig sabihin lang yan ay luto na. Kayo mag-alala kung dikit-dikit yung nilalagay ang inyong palitaw. Dahil kapag maluto naman yan ay hindi yan dumidikit. Naghihiwa-hiwalay yan sila. So ayan na, ang ibig sabihin lang yan ay luto na. At pwede na po natin itong hanguin. Pagkahango natin ito, kailangan sasalain natin, tatanggalin po natin ito ng tubig. Pagka matanggalan na natin ng tubig, palamig lang natin sandali. And then, eto na pinaka-last na gagawin natin. Gagawa naman ulit tayo ng latik na pang sauce. Ayan. Ito ay naglagay ako dito ng 2 cups and a half na 2 and 1/2 cup na ating gata. Ito na yung pinaka-last na ating gagawin. Ito yung parang magiging sabaw ng ating palitaw sa latik. Pagkatapos niyan ay hahaluin lang natin yan. Haluin lang ulit natin to. Huwag nating hahayaan na ito ay iiwan lang natin at pakukuluan kasi mamumuo po ang ating gata. Kailangan pagka inilagay nyo na po yan sa kawali at kumukulo na, kailangan talaga ito ay atin pong palaging imimix. Dahil nga po, kapag hindi natin i-mix, ito ay mamumuo. Pagkatapos, kapag kumukulo na itong ating gata, ngayon ay maglalagay naman po tayo ng dark sugar. Ito ay 1 cup lang para hindi ganun katamis. Tapos, naglagay din po ako ng 1/2 teaspoon na ating asin para pambalance na kanyang lasa. Hindi ganun katamis at napakalinam. Maglagay po kayo ng konting asin. Ang purpose po kung bakit tayo maglalagay ng asin, para mag-balance po ang lasa niya. Hindi susobra ang tamis ng inyong sauce para dito sa ating palitaw sa latik. Malinamnam po kapag maglalagay din kayo ng konting asin. So pagkatapos niyan ay makikita nyo na kumukulo na. Huwag nyo po talagang hayaan na ito ay hindi hinahalo dahil nga mamumuo ang inyong gata. Pagkatapos ay ayan, binuhos ko na po yan, itong ating sauce. Pero dapat nakasalang din po ulit to. Once na ito ay kumulo na, ibubuhos na natin ulit ito sa ating ginawa kanina. Then, binuksan ko ulit yung ating apoy dyan. Mga 5 minutes ko pong pinakuluan para ang purpose dito ay kumapit din po ang lasa nito sa loob ng ating palitaw. Kaya kailangan ay pakukuluan pa po natin ito ng 5 to 10 minutes dito sa ating palitaw. Pagka kulong-kulo na yan at 5 o 10 minutes na natin pinakuluan, ngayon ay ilalagay naman na natin ang ating latik. Ito ay tinanggalan ko siya ng oil, pero medyo may konti pa para lumasa din po. Medyo masarap kasi pagka may konting oil ang ating latik. Ayan, hinati ko lang yan siya kasi nagtira po ako ng kalahati para ilalagay ko din po ito sa toppings dahil mas maganda kapag may toppings itong ating palitaw sa latik. So pagkatapos niyan ay hahanguin na po natin yan. Ayan. Ito ay hinango
hinangon na natin, na pinakakuluan lang natin muna ng 2 minutes saglit. Then, hinangon na natin siya at inilagay natin sa ating mga lagayan. Itong sukat ng aking lagayan, itong tab ay 500 ml. Depende sa inyo mga kawaray. Kung gano'n nyo kadami ilagay ang inyong palitaw. Kung 10 pieces po ang ilalagay nyo sa bawat tab, ito ay pwede nyo pong ibenta ng 100 pesos. Kung 8 ang laman na pwedeng paglagyan dito sa ating tab, ibibenta nyo po ito ng 80 pesos. Depende sa laman ng inyong tab. Pero kung gusto nyo pong mura o affordable sa inyong mga customer, mas maganda, 8 piraso, pwede nyo po siyang ibenta ng 80 pesos. Pero kung gusto nyo naman ng maramihan at makatipid kayo ng tab, ganyan, lagayan, pwede nyo pong ibenta ng 100 pesos yan. Napakalaki na ng inyong tubo, ng inyong income dito sa ating ubi palitaw sa latik. Dahil wala tayong ingredients na marami at talagang napaka-affordable lang para sa atin itong ating ingredients. So ayan mga kawaray, nabenta ko po itong ating 4 na tab at yan ay nabenta ko ng 80 pesos at yung iba naman nabenta ko ng 100 kasi 10 piraso. Ang puhunan ko lang dito ay nasa 120 ganyan. And then, bumalik sa akin ng 300 pesos o mahigit pa sa 300 pesos kasi yung iba, binenta ko siya ng 100. Kaya napakalaki. Ayan naman, suggest ko sa inyo mga kawaray, itong masarap na ubi palitaw ay swak na pwede nyong pang business, pang umpisa nyo. Kung bago ka lang sa aking channel, pwede po bang paki-subscribe naman po at kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayon, ang aking recipe ngayon, i-like nyo na din po yan. Kung gusto nyo hiramin lahat ng mga picture na nandito ngayon, pwede nyo po akong i-follow sa aking Facebook page, Cake by Ate Jazz po ang pangalan ng aking page. Hiramin nyo po ang aking mga picture doon at pwede nyo pang simula sa inyong mga business. So ayan, hanggang dito na lang mga kawaray. God bless po sa ating lahat.